Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyong mga taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Hindi ko alam kung totoo nga yung sinasabi nila tungkol sa mga itim na pusa. Pero simula nung insidenteng yon, parang hindi na si Lola ang kasama namin sa bahay. Ganito nagsimula ang kwento ko. Hindi ko rin akalaing ikukwento ko to sa inyo, pero kailangan kong mailabas. Kailangan kong malaman kung may iba nang nakaranas ng ganito. O kung kami lang ang nabiktima. Ang lola ko, si Lola Loleng, 78 years old na. Pero kahit matanda na siya, matalas pa rin ang isip at malakas pa sa iba kong pinsan na mas bata pa sa kanya. Isa siyang haligi ng bahay. Lagi siyang nagdarasal, mahilig sa halaman at kilala sa buong barangay bilang mabait at palabiro. Pero lahat yon nagbago. Isang gabi lang ang pagitan. Noong huling linggo ng Agosto, bumisita ako sa kanila para magdala ng bigas at mga gulay. Gabi na ako nakarating kasi galing pa ako sa trabaho sa bayan. Pagdating ko, tahimik ang bahay, pero bukas ang ilaw sa kusina. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang halimuyak ng insenso. Akala ko nagdarasal si Lola. Pero hindi. Nakita ko siya sa may labas ng bahay, nakaupo sa bangkito, nakatingin lang sa kawalan. May hawak siyang tasa ng salabat pero hindi niya iniinom. Lola? Tanong ko. Okay ka lang po. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Nangingitim ang ilalim ng mata niya, parang ilang gabi nang hindi natutulog. Pero mas kinilabutan ako sa mga mata niya. Walang kinang, wala yung dating lambing ni Lola. Dumating ka rin, sabi niya, halos pabulong. Napakabagal mo. Ngumiti ako kahit medyo nag-alala ako. Pasensya na po, trapik sa may kanto. May binangga daw na motor. Hindi siya sumagot. Basta lang siya tumayo, iniwan yung tasa at pumasok sa loob. Tahimik, mabigat ang hangin. Yung tipong parang may nagmamasid sa'yo kahit mag-isa ka lang. Hindi ko maintindihan pero parang may nag-iba sa bahay. Kinabukasan, nalaman ko sa tita ko na ilang araw na raw ganun si Lola. Hindi na siya nakikipag-usap masyado. Hindi na rin nagdarasal. Minsan daw, bigla na lang siyang tatawa ng malakas kahit walang dahilan. At eto pa, ang isang hapon daw, nakita siyang kinakausap ang pusa. Hindi ordinaryong pusa. Itim na itim, makintab ang balahibo, at may berdeng mga mata. Wala namang alagang pusa si Lola, kaya't nagtaka ang buong pamilya. Pero ang sabi ni Lola, matagal ko na siyang kaibigan at dun nagsimula ang kakaiba. Ayon kay Tita Brenda, isang gabi habang naghuhugas siya ng pinggan, narinig niyang sumisigaw si Lola sa may likod ng bahay. Pagtingin niya, nakahandusay si Lola sa lupa at may kagat sa kamay, malalim duguan. At sa tabi niya, nakita ang itim na pusa. Nakatingin lang, parang nagmamasid. Dinala nila agad si Lola sa health center para linisin ang sugat. Pero habang dinidisinfect ng nurse, bigla raw sumigaw si Lola. Hindi raw siya nasasaktan, pero galit na galit siya. Tinulak niya ang nurse. Nang pinigilan siya ng pinsan ko, napasigaw ito. Hindi ikaw ang dapat nandito. Hindi ikaw. Kinailangan pa siyang kalmahin ng barangay tanod. Lahat kami nagulat. Hindi si Lola yon. Hindi siya nananakit. Hindi siya nagmumura. Pero nung gabing yon, para siyang ibang tao, nagsimula na rin siyang maglakad-lakad sa labas, kahit 10 oras ng gabi. Minsan daw, nakikita siya ng mga kapitbahay na nakatayo lang sa gitna ng kalsada, nakatingala sa buwan, nakangiti. Tulad ng naghihintay ng kung ano. Tinanong siya ni Mama, "Ma, bakit gising ka pa? 2:00 na." Sumagot si Lola, "Nandyan na siya. Huwag kang maingay, baka hindi siya lumapit." At minsan, sa kalagitnaan ng pagkain, bigla siyang titigil. Tititig lang sa mesa. Tapos bigla siyang bubulong ng lasang dugo. Mas masarap kapag buhay. Hindi pa sapat. Lahat kami unti-unting kinilabutan, pero may isang insidente na talagang nagpabago ng lahat. Isang umaga,
Nakita ni Tita Brenda na pinupunit ni Lola ang mga dasal sa lumang prayer book. Sabi ni Tita, "Ma, anong ginagawa mo?" Sumagot si Lola. Hindi niya gusto ang mga to. Nababahira ng liwanag ang katawan ko. Sinubukan siyang pigilan ni Tita pero sinampal siya ni Lola. Sa harap ng mga apo niya, sa harap ko. At doon na namin napagdesisyon ng dalhin siya sa albularyo. Ang problema, ayaw niyang umalis sa bahay. Umiyak si Mama habang kinukwento sa amin ang sumunod. Parang hayop si Mama. Kumakalmot, kumakagat. Sumisigaw ng mga salitang hindi namin maintindihan. Kaya't ang ginawa namin, dinala namin ang albularyo sa bahay. Isang matandang lalaki, si Mang Nonoy, kilala sa buong barangay. Tahimik siya, seryoso, at maraming beses nang nakatulong, sabi ng mga kapitbahay. Pagkapasok pa lang niya, sa bahay, tumigil siya at tinuro ang silid ni Lola. "Andyan siya," sabi niya. Pero hindi na siya mag-isa. Sabay siyang tumingin sa amin. "May nakasakay na sa katawan ng nanay ninyo. Malalim na ang ugat. Kung hindi natin huhugutin, baka kayo ang isunod." Doon kami nagsimulang maniwala na hindi lang simpleng sugat ang nangyari kay Lola. At lalong hindi ito basta stress o katandaan. Kinabukasan habang tulog si Lola, sinimulan na ni Mang Nonoy ang pagtatanggal. Pero sa gitna ng orasyon, biglang nagising si Lola. At hindi siya ang Lola na kilala namin. Ang tinig niya, boses ng lalaki. Mababa, malalim, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. "Hindi niyo ako kayang paalisin." At sabay tumingala si Lola at ang puti ng mata niya naging itim. Itim na parang yung pusang kumagat sa kanya. Bigla kaming napaatras. Si Mama, napaiyak. Si Tita, nanginginig habang hawak ang krusipihong galing pa kay Lolo. Ako naman, hindi makagalaw. Parang nakapako sa sahig habang pinagmamasdan. Si Lola na parang sinapian ng isang nilalang na hindi na tao. Si Mang Nonoy, hindi nag-atubili. Tinuloy niya ang dasal habang umiikot sa paligid ni Lola. Sinisindihan ang isang uri ng insenso na amoy, pinagsamang kamangyan at dahon ng bayabas. Napuno ng makapal na usok ang buong silid, pero sa halip na mauubo, tumawa lang si Lola. Hindi yung normal na tawa, mas tunog halakak ng isang hayop, parang may tunog na galing sa lalamunan na parang punit-punit. "Hindi siya lalabas," sigaw ni Lola habang nanlilisik ang mga mata. Sa akin niya nahanap ang katawan na kayang maglaman ng gutom. Gutom, yung salitang yon, dumagundong sa tenga ko. Hindi lang siya basta sinasabi, parang nararamdaman naming lahat ang ibig sabihin nun. Isang uri ng gutom na hindi basta tinapay o kanin ang hanap. Iba, mas malalim, mas madilim. Biglang, nagsimulang magdilim ang ilaw, pumipitik-pitik. Tapos narinig naming may kumakalmot sa mga dingding. Una sa likod bahay, tapos sa kusina, tapos sa ilalim ng kama. Parang may mga kuko na dumadaan sa kahoy. Isa, dalawa, maraming kalmot. Hindi kami makagalaw. Si Mama, yakap na. Si Tita, ako, na natiling nakatingin kay Mang Nonoy, na tila pinipilit panatilihing buo ang dasal. Pero si Lola, o kung sino man ang nasa loob niya, biglang tumingin sa akin. "Masarap ka siguro, mainit pa ang dugo mo, sabay ngise. Mas madaling lumipat kung bata pa." Doon ko na naramdaman ang panlalamig sa batok ko. Sa mga kwento, laging may sinasabi na ang mga aswang daw pabor ang mga bata o yung malapit sa 20 gulang. Ako ang pinakabata sa bahay. Ako ang laging kasama ni Lola. Ako ang madalas niyang hawakan at yakapin noon. Hindi siya aswang, pulong ni Mang Nonoy, habang mabilis ang dasal. Mas masahol pa, nilalang ito na naglalakbay sa anyo ng hayop. Pumipili ng katawan na mahina ang panangga para mas madaling pasukin
Nang marinig iyon ni Lola, bigla siyang napasigaw ng malakas, matinis, masakit sa tenga. Napatalikod si tita at napaupo si mama sa sahig at dun ko nakita tumulo ang dugo sa ilong ni Lola. Pero hindi basta dugo, maitim, malapot, parang alkitran. Umaagos habang nakangisi siya at patuloy na sinasabi, "Isa kayo, isa-isa kayong magiging sa akin." Doon na pinutol ni Mang Nonoy ang orasyon. Tinapik niya ako sa balikat. "Ikaw, ang kailangan, lumapit ka, ha?" Ako? Halos mahulog ang boses ko. "Bakit ako?" "Siya ang nakaangkla sa'yo. Hindi lang siya basta pumasok kay Lola. Gumagapang siya sa pamilya. Ikaw ang susunod niyang sasapian kung hindi natin mapuputol." Ayokong maniwala, ayoko, pero hindi ko rin pwedeng baliwalain ang mga nangyayari sa harap ko. Kahit nanginginig, lumapit ako kay Lola. Nakatitig lang siya sa akin. Hindi siya kumikibo. Paglapit ko, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Malamig. Parang yelo. Tapos, nagsalita siya, pero gamit na gamit ang boses niya. Si Lola mismo. "Iho, tulungan mo ako. Huwag mong hayaan na manatili siya rito." Napaluha ako. Yun na si Lola. Bumalik siya, pero ilang segundo lang yon. Dahil biglang nanlisik ulit ang mata niya. At sabay sinigawan ako, "Isa kang mangmang!" At doon na siya nagsimulang mangisay. Tumirik ang mga mata. Ang buong katawan niya parang nabubugbog ng hangin. Ang mga gamit sa silid nagsimula ng gumalaw. Nahulog ang ilaw. Umalog ang mga bintana kahit walang hangin. Ngayon na, sigaw ni Mang Nonoy, "Ilagay mo ang kamay mo sa dibdib niya at ulitin mo ang sinasabi ko." Sumunod ako kahit nanginginig. Pinatong ko ang kamay ko sa dibdib ni Lola at doon ko naramdaman yon, may pumipintig. Pero hindi yon puso. Parang may gumagapang, parang may humihinga sa ilalim ng balat niya. At sabay naming sinabi ni Mang Nonoy, "Sa liwanag ng dugo, sa lakas ng pangalan, paalisin ka namin sa tahanan ng tao." Umiiyak na ako, nanginginig, pero bigla kong nakita ang anino ng pusa sa may bintana. Nandun lang siya, nakaupo, nakatingin sa akin. At habang paulit-ulit naming sinasambit ang orasyon, napasigaw si Lola, hindi lang basta sigaw ng sakit. Parang may punit sa loob niya. Parang may lumalabas. "Ayoko pang umalis. Ako ang may karapatan dito. Sa akin na to." Tapos isang napakalakas na kalabog. Biglang tumigil ang lahat. Napatigil kami ni Mang Nonoy. Tumingin kami kay Lola. Nakahandusay siya sa sahig. Hindi gumagalaw. Tahimik ang buong bahay. Parang walang nangyari. Si Mama, dahan-dahang lumapit. "Ma?" Walang sagot. Nanginginig siyang lumapit pa. Pero si Mang Nonoy, pinigilan siya. "Hintayin natin." Ilang minuto pa ang lumipas nang biglang bumuka ang bibig ni Lola. Lumabas ang maitim na usok. Makapal. Mabaho. Amoy bulok at nasusunog. At pagkatapos nun, tumigil na ang lahat. Nakahinga kami ng maluwag. O akala namin. Kasi paglingon, kusa, bintana, wala na ang pusang itim pero naiwan ang mga gasgas sa salamin. At isang basang marka ng paa. Maliit. Maliit na parang sa isang bata. Napatingin kami sa basang bakas ng paa. Maliit. Halos kasing laki lang ng sa isang sanggol, pero may mahabang kuko sa dulo, parang sa hayop. Walang batang ganon sa bahay. Wala rin namang basa ang sahig o ulan sa labas. Hindi pa tapos, bulong ni Mang Nonoy habang dahan-dahang nililigpit ang mga gamit niya. Ang nilalang na yon, umalis lang sa katawan ng lola niyo, pero hindi siya nawala. Naghahanap lang ng bago. Napatingin ako sa paligid. Tahimik na tahimik ang buong bahay. Si Lola, kinumutan na ng puting kumot.
Di pa rin siya nagigising, pero humihinga. Mahina, pero buhay. Ilang araw siyang comatose. Binabantayan namin siya nang salitan ako, si mama, si tita. Si Mang Nonoy naman, iniwan sa amin ng ilang dahon, langis at mga bilin. Laging magsindi ng kandila tuwing 12:00. Huwag niyong hayaang mamatay ang apoy. Gabi-gabi, sinusunod namin yon. Kahit nakakatulog na ako sa upuan, pinipilit kong bumangon. Hanggang isang gabi, naputol ang apoy. Nagising ako sa tunog ng pagsabog ng kandila. Sumirit ang mainit na wax sa sahig at doon ko nakita ang itim na pusa. Hindi siya pusa na ordinaryo. Mas malaki siya ngayon. Mas mabagsik ang tingin. Para siyang nakangiti. Pero alam mong may laman. Tumalon siya sa ibabaw ng lamesa at saka tumingin diretso sa akin. Balik ako, sabi ng tinig. Pero hindi niya binuka ang bibig. Sa isip ko siya narinig. Ikaw ang gusto ko. Biglang tumalon ang pusa. Napasigaw ako. Pero bago pa siya dumapo sa akin, may biglang kumalabog sa labas ng bahay. Isang malakas na lagabog. Parang may bumagsak na kahoy. At kasunod nun, sumigaw si mama. Bukas ang pinto. Tumakbo ako papunta sa sala at nakita ko si Lola. Nakatayo, nakatingin sa labas. Gising na siya. Lola? Lumapit ako, pero hindi siya lumingon. Tahimik lang siyang nakatayo, hawak ang rosaryo na iniwan ni Mang Nonoy. Pikit ang mga mata niya, pero namumugto. At may binubulong siyang dasal na hindi ko maintindihan. Latin siguro, o baka isa sa mga sinaunang panalangin na itinuro sa kanya ni Lolo. Paglapit ko, bigla niyang sinabing, bumalik siya. Pero hindi na ako ang gusto niya. Bigla akong napahawak sa dibdib ko. Parang may humigpit. Tumingin sa akin si Lola. Buo na ang ulirat niya. Pero may lungkot sa mga mata. At takot. Iho, kailangan mo nang lumayo. Hindi ko maintindihan. Bakit po? Hindi ka naligtas dito. Hanggat nasa paligid ang nilalang na yon, ikaw ang hinahanap. Gusto, kosa nang tumutol. Gusto kong sabihin na hindi ako iiwan, pero nung gabing yon, nang makatulog ako sa tabi ni Mama, nanaginip ako. Sa panaginip, nasa ilalim ako ng bahay. Madilim, basa, amoy lupa, at sa dulo ng espasyo, may mga mata, kumikinang. Hindi lang isa, 4, 6, 8 pares ng mata na pawang nakatitig sa akin. Tapos may narinig akong pamilyar na tinig. Wala ka ng ligtas na bahay. Sa dulo, akin ka rin. Pagmulat ko, may sugat na ang braso ko. Gasgas na malalim, parang kinamot ng matalim na kuko. Wala namang pusa sa loob ng kwarto. Kinabukasan, agad akong inihatid ni tita sa bahay ng kakilala nilang albularyo sa Nueva Ecija. Doon muna ako nanirahan ng ilang buwan, pinagpahinga, pinayuhan, pinaalalahanan. Araw-araw akong nilalagyan ng langis sa noo. Araw-araw akong pinapainom ng pinagpakulo ang dahon. Hindi ko na tiningnan kung anong klase. Basta uminom ako para lang makatulog ng mahimbing. At isang gabi, habang naglalakad ako sa harap ng bahay, may nadaanan akong bangkay ng pusa sa gilid ng kalsada. Itim, nakapikit ang mga mata. At sa tabi nito, may marka sa lupa. Isang maliit na basang bakas ng paa. Sa ngayon, tahimik na ulit ang buhay namin. Si Lola, unti-unting nakabawi. Hindi na siya masyadong lumalabas. Pero bumalik na ang dating ngiti niya. Ako naman, palaging may dalang rosaryo. Hindi dahil relihiyoso ako, pero dahil minsan, ang paniniwala ang huling depensa natin sa mga bagay na hindi maipaliwanag. At tuwing makakakita ako ng itim na pusa, tahimik lang ako. Pero lagi kong binabantayan ang anino nito. Baka sakaling isang araw, bumalik siya. At kung sakaling dumating ang araw na yon, handa na ako. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.